Hello mga cribbers, welcome back to my YouTube channel, and today's vlog ay magluluto po tayo ng roasted pork ribs in whiskey sauce. Tara, samahan nyo ako. Let's do this. General na sausawang Pilipino. So ito yung ingredients ko mga cribbers. Pork ribs na 1 kilo. At now, naglagay ako ng iodized salt. Back to back ang paglagay ko nito mga cribbers. And then, ang next na ilagay ko is smoked paprika. Ayan, smoked paprika. In this recipe mga cribbers, it's my own version na roasted pork ribs. So, yung mga dry ingredients na nilalagay ko dito mga cribbers ay sa akin lang po ito. Kung anong naiisip ko lang dito, try ko lang talaga. Kasi yung iba, marami silang nilalagay din. So, sa akin naman, kakaiba. Ito naman, ang next na ilagay ko is yung dried powder na onion. Back to back din mga cribbers ang paglagay natin. Para manuot lahat yung mga dry ingredients natin sa ating ribs. And next natin ilagay is yung garlic powder naman mga cribbers. So, lahat ng mga gamit ko dito is puro powder at saka mga dry. So, ganito lang po mga cribbers ang itsura niya. Back to back din ang paglagay natin sa ating mga ingredients. And then, black pepper mga cribbers. Yung freshly ground black pepper ang ginamit ko. Next is yung chili oil. So, itong chili oil mga cribbers, instead of normal oil ang nilagay ko, nilagay ko na lang is chili oil para may hint ng spicy mga cribbers. So, tamang-tama lang yung chili oil nga ginamit ko dito para hindi naman po masyadong spicy yung ribs natin. At the same time, yung chili oil na to, magbigay siya ng moisture sa ating ribs pag ino-oven na natin. So, i-oven natin ito mga cribbers for 170 degrees and 30 minutes. Both side na yan mga cribbers. Na may cover na ganyan. So, ang ginamit kong cover nito is ganyan din po yung baking pan. So, now, ang gagawin ko is yung sauce na whiskey. Naglagay ako ng black pepper, bay leaf, star anise, and thyme. Ang ginawa ko niyan is tinutos ko na muna saglit. And next is yung butter. Yung ginamit ko na butter is unsalted butter po mga cribbers. 1 tablespoon butter. At next natin ilagay is yung onion powder. Ganyan. Onion powder na half tablespoon lang po mga cribbers. Continue shake lang sa ating pot mga cribbers para hindi masunog yung ating mga ingredients. Next natin ilagay yung Worcestershire sauce. Nasa 1 tablespoon lang po mga cribbers yung ilagay ko dito. Now, next natin ilagay is itong red wine. Ayan. 1/4 cup lang mga cribbers nilagay ko kasi yun lang last na red wine. At yung sparkling water. Nasa mga 100 ml lang yung nilagay ko. At ito na yung pinaka main ingredients, yung whiskey. Ganon din, 1/4. Then, brown sugar na 1 tablespoon. Spoonful po ang nilagay ko. At half cubes ng chicken. At yung Japanese na sansho papers. So, itong Japanese na sansho papers mga cribbers is ano lang po siya, optional. Kasi kung ano yung naisip kong ilagay, talagang nilalagay ko. Iba talaga yung utak ng ano, yung medyo scientist tayo ng konti sa ating food. Kung actually, ano lang naman kahit anong maisipan, diba? Kung saan yung maging masarap. So, ayan. Na-strain na natin mga cribbers. So, next natin gagawin, pakuluin lang natin. At ito, tanggalin natin yung takip nitong ribs. So, baliktarin natin to mga cribbers. Kasi nga, yung unang side to kanina. So, pag baliktad natin mga cribbers, i-open lang natin yan for 30 minutes. Yan. 30 minutes yan. Kasi nga, sa ilalim na ano yun And then, after 30 minutes, ito. Final cooking na tayo. Nasa mga 15 minutes lang to mga cribbers. Same temperature lang din, 170 degrees.
So next natin gagawin is yung side vegetables natin mga cravers. Ayan, naglagay ko ng butter sa ating pan. And yung steamed na vegetables natin like broccoli and green beans. Naglagay ko ng onion powder, garlic powder, some nor seasoning na liquid mga ka-cravers para po may umami flavor ang ating vegetables. Ayan lang po. Napakadali lang po na itong gawin mga cravers, di ba? Sana panood nyo. Mabilis silang sundan. So ayan. Nilagyan ko rin ng nor powder na pangpalasa. Konti lang. Patak-patak lang. Ayan. Tapos na yan mga cravers. So ito yung sauce. Tapos na rin. Nilagyan ko ng pampalapot. Yung slurry lang. At ito. Plating time lang. Ganyan lang kasimple. Yun no. Lagay mo lang sa ibabaw yung roasted ribs na yan. Tapos na, may ulam na tayo. Ganun lang kadali. So anyway, yung ganitong recipe, pwede naman kahit hindi nyo i-roast yung ribs kung wala kayong oven sa bahay. Pwede naman itong i-grilled o pwede din i-fry. Basta depende sa inyo yan. So sauce na natin, lagyan lang natin sa ibabaw nating ribs. At ayun, tapos na tayo mga cravers. Ito na yung final dish natin. Sana po nag-enjoy kayo mga cravers. Thank you so much for watching. Bye-bye!